pardon me for sounding very emotional, because people in my district all the way in Bukidnon are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Forbida, pistingawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have to work this out and make this right. And Scatter is, maybe ask the PAGCOR, Scatter is which platform? Who operator does Scatter? Scatter is a game that is being used by all operators. All operators? Yes. There are game providers, Senator Subiri, wherein the operators hook up to game providers. Because not all operators have their own platforms. Not so you all. cannot, we cannot pinpoint the Scatter particular because all the platforms use Scatter? The Scatter is a form of a game that is used by many operators. Yeah. Pardon my ignorance, as you know, I don't play this, so I don't know. So, it's like a slot machine game. Okay. Wherein you win by mga lines and whatever. Okay. Magkano po ang taya, Mr. Chair, Chairman Tenko, sa bawat pindot? Kasi may mga balita, may nagsabing 10 piso, may nagsabing 50. Ano minimum? It ranges from 10 to pataas po. Pero normally, it's about average mga 20 pesos po isang taya. 20 pesos? Yes, sir. Ano, isang pindot po yun, sir? Isang pindot po. 20 pesos kagad? Oh, may 10, may 20 po. Oh, tapos gaano ka-often na manalo ka yung kapag pindot mo, tatama ka ng jackpot or... Well, sa regulation po ng PAGCOR, meron pong 97% po ang return to player. Yung pong sa bawat 100 pisong itinataya ng tao, 97 pesos po nun, yun din po umiikot sa mga ibang mananaya. Tapos 3% lang po talaga yung kumbaga yun ang napupunta sa operator. So, ang ano po rito pag may natalo ngayon, may nanalo namang iba and so on and so forth. So, but the regulation is 97% po sa algorithm na program na dapat iniikot po yun, Senator Tulfo. Yun nga po yung napagtataka ko dito, mga kasamahan. Dahil sa sinasabi nga ng PAGCOR, 97% bumabalik. Tama po ba, Chairman? Yun po yung RTP kung tumagin. Lahat po yun, maski po integrated resorts, yung malalaki pong land, 97% po, Senator. Dahil po dito, correct me if I'm wrong, dahil nakita lang 97, parang bumabalik yung pera nila, hindi nga lang nila kina-cash out, na laro na laro, di ba? Hanggang sa matalo na, nung makatikim ng talo, nilaro pa rin yung panalo, tuloy-tuloy na, dagdag na ho ng dagdag yung panaya niya. Tama po ba? Tama po yun. Meron pong nangyayari hindi nagka-cash out dahil naiengganyo. Meron din naman po, Senator, na wise gambler at marami din po yun, kaagad ikina-cash out yung panalo. Pagkatapos, lalo na naman sa ibang araw yun. Mr. Chairman, siguro para we can end the questions sa itong mga biktima, Bisaya ko na lang, Mr. Chairman, para maintindihan. Go ahead. Nanay, nakay gusto isulti sa ato mga ahensya sa gobyerno karon na gibati nimo karon sa imong kasing-kasing, no? Meron ba kayong gustong sabihin sa kanila, nanay, na para matigil na hindi na nangyari sa anak mo, nay, kay luoy kayo imong pamilya? Kung pwede lang unta ka ng maundang-unta na siya nga sugal ba? Kay pati mga gagmayng bata, kamauna baya. Di maliit na bata, gagmay na bata, kabalo na. Mauna mo, basta kabalo nag-cellphone. Basta kabalo mag-cellphone, marunong mag-cellphone. So, salamat na sa imong pag-anhi. Mayor, thank you for the opportunities. O kay Antonio Concha, salamat. Unless other members would like to ask them questions. If our colleagues do not have any more questions, well, with that, everyone present here, especially our colleagues, thank you for your time and participation in this public hearing.
rest assured that we will have next hearing. We will find a feasible date within the month. Or if not, ang target po natin ay mag-hearing po tayo once or twice a month. So be ready, Committee Secretary. Mr. Ah, Chair, Go ahead po. Mr. Chair, bago lang pong i-suspend ito, siguro yung condolences po ng buong komite namin sa pangunguna ni Chair Erwin sa pamilyang Concha. At dagang salamat kay Mayor. At hindi lang po sa kanya, Madam Chair, Madam Risa, to all, no? Sa lahat na mga nabiktima sa online gambling, kung sila man ay ang mga pamilya na nagbigti, yung anak, yung nanay, yung tatay, o yung mga establishments na hinold up nitong mga sugarol na ito dahil sa lulong sila sa online gambling. We give our condolences to all these families po. At the same time, Chairman Tenko, baka pwede po natin tulungan yung family ng victim. Ihilingin ko po, Chairman, na kung papayagan ako ni Senator Zubiri, bala ko po talaga ilapitan na sila at gusto ko rin malaman kung una, saan po ba nakapaglaro sila, ano po ba yung mga circumstansya. So kung papayagan ako ni Senator Zubiri na makausap sila, kasama naman ni Mayor Bilang, at gusto ko rin tulad nila magpaabot ng aming pakikiramay sa nangyari sa inyong anak. At ako po ilalapit sa inyo para makipag-ugnay at malaman kung paano kami, sa anong paraan kami makatutulong kahit para maibsiyan yung inyong dinadaanang karanasan sa pangkasalukuyan. Maraming salamat, Chairman. Chairman Al, thank you. Salamat po. Bago ko po tuluyang isuspend ang hearing, balikan ko lamang po si Central Bank Vice Governor Tagonan. Sir, sabi niyo 48 hours sususpindihin ho ninyo yung mga gaming apps sa e-wallets. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Yes, Mr. Chair. Okay, I'm taking your word po. So we'll give you actually more than 48 hours. So Sunday morning, wala na po tayong makita pag pumunta tayo sa mga e-wallets na yan, ng mga games na yan, na i-redirect tayo sa mga games. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sige po. Just to Go ahead, clarify, mawawala yung in-app, di ba? Mawawala yung in-app. Pero pwede pa rin mag-link yung e-wallet, mga bangko, e-wallet, tsaka mga bangko dito sa mga online gambling, whether illegal or legal. Pwede pa rin sila mag-link, correct? Para to clarify, because kami ni Senator Zubiri, kanina pa kami nag-uusap, parang naguguluhan kami sa sagot. Not from the app po. Not from the app. Not from the app. Correct. Kasi for example, pupunta ako doon sa Big Win 2. Tapos nakasulat doon, e-wallet. Pwede ko i-link doon. Correct? Tuloy pa yun, correct? Opo, kasi it falls part of the basic payment service. Yun ang gusto ho namin putulin. Yun ang gusto namin putulin. Kasi pwede ka nga maglaro sa in-app. Ngayon, tatanggalin mo na yung in-app. Pero pagpasok mo doon sa yung, big win, pwede mo na i-link yung e-wallet mo. Pwede mo i-link yung bank account mo. Correct? Tama po ba? Can you use the mic para From the video you showed, Mr. Chair. No, not only from the video, but moving forward. So para klaro, you're only banning the in-app capabilities. But the linking, pwede pa rin. The linking to online, to licensed online gambling operators, yun po yung, if they do it from the operator's side. Pero yung pag-illegal, talaga definitely hindi. Oh, pwede mo pa, the long and short answer, pwede pa rin. Correct? Pwede For mo i-link. licensed. Yes, for license. Pero I demonstrated, pati unlicensed, pwede rin. Yun po yung surveillance. Kaya nga ang aming hinihiling sa inyo, license, unlicensed, wag nyo nang i-link. Kasi kagaya po nung narinig nating kwento, pag may GCash ka, papasok ka sa Big Win, pwede mo na i-link si GCash mo doon eh. Ganun rin yun. Ganun rin yun. Correct? Pwede mo pa rin gamitin yung GCash mo. At alam natin, marami sa ating mga simpleng kababayan, ang gamit ho nila ay GCash ngayon. Yes, may just add to Senator Gatchalian's, Mr. Chairman, questioning.
Because my media, or I have a group chat with the media, and they're asking us to clarify. Kasi right now, lumalabas as Philippine Star, Inquirer, you're delinking the e-wallets to the online gaming or gambling platforms. Pero what you're only taking out pala is the app presented there. The in-app. In other words, pwede pa rin sila magsugal at gamitin yung e-wallets to pay. Correct? Sir? For the licensed gaming operators. Yeah, because we don't want to provide false hopes for this. Because if all we know, yung nangyari po sa biktima, baka GE wallet din ang ginamit nun. Maybe we can ask Sir Antonio. Sir Antonio, yung binayad ba nila? Anong binayad nila? GCash? Paymaya? GCash po. Ayun, GCash. So let's make sure we don't provide false hope. Be clear with your instruction of the BSP. Because what ultimately we want is de-link. Hindi talaga sila makabayad. Tama si Chairman Al, kung gusto nila pumunta sa pay station, pumunta sila sa pay station or some sort of novel idea like what you do with betting stations in horse racing and even in Sabong now they do betting stations. But right now let us put this in proper perspective. You have taken gambling home. You no longer go to the casino to gamble. You have brought it to your home. Sa loob ng banyo habang natutulog yung pamilya, naglalaro ng online gambling ang anak, ang tatay, ang nanay. At dinala nyo po sa loob ng tahanan because of the e-wallets. In the absence of the e-wallets, hindi po ganito kalaki, 32 million ang lulong na yun o nagsusugal. Your Honor, Mr. Deputy Governor. I hope, pardon me for sounding, I am just very emotional. Because people in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Nandito si General. Police officers. Nag-hold up. Namamaril ng tao. Forbida, pisting yawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have to work this out and make this right for the people. Mr. Chairman. Go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Sirs, both Chair Tenco at Deputy Governor Tangonan, ayaw ko ring maiwan lang sa false hopes. Parang may putol sa connect na dapat mangyari. From the end of PAGCOR, Chair Tenco, pwede nyo na bang utusan yung mga online gambling platforms na bawal silang magbukas at mag-maintain ng account sa mga e-wallets? And from the end of Bangko Sentral, Deputy Governor Tangonan, pwede na bang utusan yung mga e-wallet na bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account doon naman po sa mga online gambling platform? Para yung gap, yung disconnect, kaya nagkakaroon lang ng false hope, makonect po natin at masimulan nyo ng magkaroon ng concrete hope, solution dun sa hinahanap ng aming komite. Senator Ontiveros, yung pong sa PAGCOR ay i-verify ko dahil ang alam ko po, maski ang BSP, ang ruling is any licensed operator, whether land-based or online, ay pwedeng makipagtransaksyon sa anumang uri ng pagbabayad na ginagamit ng BSP. So pati po yung solusyon galing sa PAGCOR, ang sagot nasa Bangko Sentral din. Okay po. So, Deputy Governor Tangonan. So, amin pong kailangan, ayoko pong sumagot sa inyo rin. Sige po. Kung baka makasagot kayo, Deputy Governor Tangonan, sa aming komite, pwede nyo na bang utusan pareho yung mga e-wallet at yung mga online gambling platforms, bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account sa isa't isa on pain of whatever penalty na pwede nyo nang ipato sa kanila ngayon pa lang, bago pa umabot dun sa deadline na sinasabi ni Chair na Sunday morning. We will coordinate with the PAGCOR po, and at the same time,
yun pong talagang pag illegal po yung online gaming operators, yun, we can take immediate action kasi po illegal yun eh. Pero yung mga licensed po, yun po yung kailangan namin aralin. Although in our final policy that we're crafting, nandun naman po yung mga restrictions Yes, sir. limiting the use Oh, I understand, Deputy Governor. Kaya alam mo kang pati yung restrictions hindi sumasapat. So baka po aside from coordinating with BSP, pwede nyo pong i-update ang komite through our chair. Ano po yung concrete steps, solution na po na pwede nyong simulang gawin before until Sunday morning. Kasi kahit po yung, sige po, simulan nyo na sa mga illegal, pero kahit yung mga legal, they account for 40%. And hindi po maliit na percentage po yon. Salamat, Mr. Chair. Thank you Your very Honor, if I may recall, I took a look at the case of Isabong. As soon as the Office of the President banned the Isabong, we immediately took down all links and even closed the payment system for transmitting bets or payments to the Isabong on the strength of that policy, Your Honor. Well, Deputy Governor, bago pa, wag naman sana kailangan pa intayin umaksyon yung Office of the President, although it may come out sa committee report na pangungunahan ng chair namin, ang komite. But yun na nga po, baka at the level of Bangko Sentral, pwede na pong simulang gawa ng bahagi ng konkretong solusyon. Thank you, We'll Mr. consult with our legal office. Vice Governor, gusto ko po sa susunod po na hearing. Well, hindi po, kung hindi ikaw, gusto ko po makita yung Governor. Meron na po kayong solusyon dito. Okay, please inform the Governor. We want a clear and concise solution. Kaya po tayo nag-uusap-usap dito. Kami ho dito, majority po sa amin, ayaw namin sa online gambling. Kayo po sa gobyerno nakikiusap na kung po pwede, kasi nga po malaki malulugi. Kami ho, kung kami tatanungin nyo, wala kami pakialam. Kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin, kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. Kung gusto po namin, maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo PAGCOR. Okay, pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Kasi isa po sa mga konkreto na gusto namin, kaya po lumala ang online gambling dahil po sa mga e-wallet, sa totoo lang ho. Dati ho, yung mga online sabong na yun, may mga agent pa. So medyo nahihirapan pa yung tao. Pupunta muna sa kung saan-saan. Pupunta sa mga pay station. Ngayon ho, sa telepono na lamang, pwede na magsugal. So we want a concrete solution, BSP. PAGCOR, ganon din po. Lahat po kayo, pati DICT, pati po ang ating law enforcement agencies, magkikita po tayo sa next hearing. So, yun lamang po, yun po.